Matapos ng libutin ang building habang panay ang pagsusulat, nikali ng notes sa organizer niya at kung minsan ay gumagawa pa ng sketch. Niyaya siya ng binata na mag-lunch. Okay lang ba? For sure marami ka pang gagawin sa office. Pilyong ngiti ang binigay nito sa kanya. Okay lang yun. Excuse ako dahil kuya mo naman ang nagsabi na samahan kita. I'm being paid to hang out with a pretty woman. Pagkasabi niyon ay nalungkot ang mukha nito. Oh, nakasimangot ka na naman. Magbabago ba ulit ang mood mo? Ikaw lang yata ang lalaking kilala ko na either pasigaw magbigay ng compliment or naiinis pagkatapos magbigay ng compliment. Pagkasabi niya niyon ay muling sumilay ang ngiti sa labi ni Justin. What a charming smile he had. Tila high school girl na bumilis ang tibok ng puso ni Kali pagkakita ni Ron. Hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing mapapangiti niya ito, pakiramdam niya ay napakalaking accomplishment para sa part niya. Huwag mo na lang akong pinagpapansin, anito habang niyakap siya patungo sa hagdanan. Isinama siya nito sa motoyori para mag-lunch. Tuwang-tuwa siya sa nakita para itong aerial view ng Manila. Malamig ang hangin at tahimik sa lugar. Kapag hindi inaatake ng sumpong ang binata ay masarap din pala itong kausap at kasama. She discovered that they have a lot of things in common. Isa na roon ang pagiging adik kay Jason Bourne. Mahilig din ito sa kape, mag-swimming, magbasa at manood ng National Geographic Channel. May gusto ka pa bang puntahan? Wow, talagang seryoso tayo sa pagiging driver ah. Hindi naman masyado. I'm just enjoying your company. Para ka palang stork, masarap kasama. Biro ng lalaki. Ang corny mo ah. Ikaw naman kasi ang may kasalanan eh. Ang sungit-sungit mo samantalang tinakpan nito nang hintuturo ang labi niya para patahimikan siya. Pigilin naman ni Justin ang sarili. Habang tumatagal ay lalo niyang nagugustuhan ang kapatid ni Connor. Kabaligtaran niya ito sa maraming bagay, gaya ng pagkakaroon nito ng positive outlook at pagkakaroon ng malaking tiwala sa ibang tao at naaalala niya na kahit na napaka-rude na niya noong una, silang magkasama ay hindi kagad siya pinatulan nito. Pakiramdam niya tuloy ay para itong isang fragile crystal na kung hindi pag-iingatan ay mababasag at hindi na muli pang mapagmamasdan ang ganda nito. May bahagi tuloy siya na gustong magboluntaryong maging bubble wrap para maproteksyonan ito. Hindi niya makuhang ibaba ang daliri niya mula sa pagkakadambi niyon sa labi ni Kali habang nakatitig siya sa nagniningning na mga mata nito. What he wanted to instead was to rub his stamp on her lips and then kiss her soft lips afterwards. Pagkatapos siyang makumpleto ang iniisip niya ay bigla naman siyang natauhan at kinagalitan ng sarili sa tinatakbo niyang isip. Kaagad niyang inalis ang daliri mula sa bibig nito. Kalimutan mo na yun. Ikaw naman ay already apologized for that, hindi ba? Patay mali siya si Kali. Tumaas ang kilay nito pati ang gilid ng isang labi. Did you? Sorry, but I easily forget half-hearted apologies. Pagbibiro nito. Before he could stop himself, nasabi na niya, o sige, babawi ako. How about if I take you to a miniature golf course? Parang batang namilog ang mata nito. Okay, but trust me, I wouldn't know what to do with a golf club except maybe sinulyapan nito ang sasakyan niya sa labas. Ihataw yon sa windshield ng sasakyan mo kapag inatake ka na naman ng sumpong mo. Tumatawang pagtutol nito. Subukan mo, pananakot niya. Oh yeah, bakit ano gagawin mo? Tanong nito na bahagyang nakanguso ang labi na waring hinahamon siya. Wala, sisingilin lang kita saka I file for a restraining order. Sa halip ay sabi niya.
Natawa ang babae at it sounded like music to his ears. Corny man pero iyon ang pakiramdam niya. Dahil mataas pa ang araw ng mga oras na iyon ay napagpasyahan nilang tumambay na lang muna sa Mocha Blends na nadaanan nila sa Ortigas Extension bago magtungo sa The Fort. Habang nandoon ay nalo silang nagkapalagayan ng loob. Nagtungo sila sa Par 43 at pinanood ni Justin ang kasama na hatawin ang golf ball. Hindi nga ito nagbibiro na hindi ito marunong maglaro ng naturang sport dahil ang unang tira nito ay lampas-lampas na sa unang hole. Honey, miniature golf lang ito. Ang lapit lang ng hole sa'yo. Kung makapag-swing ka naman, akala mo nasa driving range ka. Kahit sa edad niyang iyon ay nakuha pa rin ni Kali na kiligin sa endearment na ginamit ng binata sa kanya even if it probably meant nothing to him. Ang sarap siguro kung araw-araw niya akong tatawaging honey. Honey, can you get this for me? Honey, can you give me a kiss? Kali, ang landi mo. Paninita niya sa sarili. Here, let me show you. Hindi mo naman kailangang ipagkalakas-lakas ang hataw sa golf ball dahil less than 50 grams lang yan. Anang lalaki habang nagtungo ito sa likuran niya at para na rin siyang niyakap nito upang ituro sa kanya kung ano ang tamang lakas ng pag-swing. Gusto niyang ihagis ang golf club at sumandal na lang sa dibdib nito. Sa halip na tingnan ang bola ay nakapako ang mga mata niya sa forearms at mga kamay nito na nakahawak sa kamay niya. She could smell his aftershave and their faces were so close to each other that she could feel his breath on her neck. Mabilis siyang matuto. Alam niya pagkatapos ng demonstration na ito ni Justin ay magiging madali na para sa kanya ang larong ito. Mag-pretend kaya ako na hindi ko pa rin nakakuha. That way, he has no choice but to continue coaching me this way. Natawa siya sa sarili. That is so cheesy. Kali, you ought to be ashamed of yourself. Bahagyang iginalaw ng binata ang mga braso nila bilang pag-demonstrate. Napakalayo sa hole ang tinigilan ng bola. Nanginginig ang mga balikat niya sa pagpipigil ng tawa. Tumawid ito ng pagkakatayo at pinihit siya para magkaharap sila. He looked boyish with that smile of his. Sige na, sabihin mo na kung ano ang sasabihin mo. Natatawang sabi nito habang kinikiliti siya sa tagiliran. Hindi naman tayo pidiin nito. Okay lang, care nila. Ang yabang-yabang nito. I think I'll do better kung hindi ka magmarunong. Panonosok niya. She ended up beating him. Nakalubog na ang araw nang matapos sila kahit alam ni Justin na kanina patapos ang obligasyon niya na samahan ng babae ay natagpuan na lang siya ang sarili na niyaya itong maghapunan. Katabi lang ng mini golf course ang Densyos kaya doon na sila kumain. Nagulat siya na sinabayan siya nito ng order ng alcoholic beverage. He realized just now that watching a woman drink from a bottle could be a sensual experience. Naaaliw siyang pinagmasdan kung paano ito namula sa isang bote pa lang ng moli. Panay ang biruan nila at hindi nito pinalampas ang pagkatalo niya sa laro nila. Tuwang-tuwa siyang kasama si Kali at hindi na niya namalayan ang oras hanggang sa napansin niya na nagtakip ito ng bibig para maghikab. Come on, I better take you home. Baka pagtawag ng kuya mo may magtaka iyon kung bakit wala ka pa sa bahay. I wouldn't worry about that. Kuya Kunar would assume na napatay na kita dahil sa inis ko sa'yo. Do you know that his parting words to me were try not to kill each other? Tumatawang sabi nito. Ginantihan niya ng ngiti ang tinura nito at inalalayan ito hanggang makarating sila sa paradahan ng sasakyan. Hindi pa simentado ang parking at puno ito ng gravel. Natapilok si Kali sa isa sa mga ito at napakapit ito sa braso niya. Naaaliw na pinagmasan niyang lalo pang namula ang mukha nito. They were different, not to mention malayo ang agwat ng estado nila sa buhay, kahit hindi ito kasing yaman ng ex-fiancé niya, and to make things worse, kapatid ito ng kaibigan niya. Thanks, Justin. I had fun today. Mahinang sabi ni Kali nang tumigil na sila sa harap ng kanilang gate. Nagtataka siya
kung bakit tahimik sa buong biyahe ang binata. Tumagilid siya ng kaunti para tingnan ito. He turned to her with a guarded expression on his face. Ang hirap talagang intindihin ng mood ng taong ito, himutok niya. You're welcome. Matipid ang ngiting tugon nito. Guni-guni lang ba niya na muntik na siyang nitong halikan kanina dahil iyon ang gusto niyang mangyari? Nang tumungo ito sa kanya ay pilit niyang pinapigilan ang mga paa niya na tumiyad upang magtagpo ng kanilang mga labi. Mabuti na lang na may mga teenagers na nakadistract sa kanya. If not, she might have made a fool of herself sa parking lot pa. Pagpasok niya sa bahay, ay nagbabasa ng magazine si Lauren sa sala. Her sister-in-law had a knowing smile on her face. Mukhang mahaba-habang inspeksyon ang ginawa niyo sa taytay ah. Nanunuksong bungad nito. Napangiti rin siya. Tamang-tama ang laki ng building. Excited na pahayag niya. Samahan mo na lang ang akong matulog sa kwarto and tell me kung bakit bukod sa eksakto ang building sa requirements mo, mukhang may iba ka pang rason para maging masaya. Nang pareho na silang nasa silid ng mag-asawa, pinagmasdan siya ng hipag habang sinusuklay niya ang mahabang buhok. Simula nang mamatay ang mama nila ni Connor ay ngayon lang ulit nito nakita ang gayong ngiti sa kanya. So, what happened? Naiinip na tanong nito. I don't know. Really? Nung una, nag-aaway pa kami. Tapos, all of a sudden, he told me he finds me attractive. It's kind of odd though kasi pasigaw niya sinabi iyon. Bumunghalit ito ng tawa. Don't worry, ganun yata talaga si Justin. May pagkasuplado. Dati kasi noong hindi pa kami ayos ng kuya mo ay sinusungitan din ako. But he turned out to be a really nice guy. Sobrang bait niya kay Connor. I-wish ko lang na maging mabait din siya sa akin. Kung sa bagay, he was really nice to me kanina pagkagaling namin sa taytay. Ikinuwento niya lahat ng mga ginawa nila maliban sa part na sobrang tempted siyang likan nito. Sa kwento mo parang nagkakaigihan kayo ah. I wish he did. Bulalas niya pagkatapos ay tila teenager na pinamulahan ng mukha. Siya namang tawa ng hipag.